Yo, what up guys? It's your boy Neil. So, ang topic natin ngayon is inverse Laplace transform. Wow, inverse Laplace. So, this will be inverse Laplace transform. Sa sulat ko imagine nyo ako nagtsura ng notebook ko, no? Wala, kasi hindi ako nagsulat ng notes. So, anyways, Laplace transform. Oh, look, may nag-message sa akin. It's a notification and maya ka na. Ayan, so bale, that is so unprofessional. So anyways, given dito ng damn, shut up. Wait, let me just mute that. Mute natin yun. Hindi ko siya pwede mute. Okay, anyways. So, meron tayong inverse Laplace transform of the capital F of S. Is it S? Tama, S is equal to F, small letter F of T. Ngayon, kung babalikan natin yung notes natin, ang ginawa natin dito is, saan yung mouse ko? Ayan. Hinanap natin si F of S given tayo ng F of T. Okay? So, well, pag na-reverse mo yun, wala yung mouse. Pag na-reverse mo siya, syempre, given ka na ng F of S. Babalik ka sa F of T. Okay? Kopya ba? Kopya ba, sir? Yan. Na-OC ako sa itsura ng monitor. So, there you go. Okay, so let's do it. So, bale, this is possible if and only if, ang hilig ko mag-draw ng semicolon, no? Yeah, programmers. And if and only if nag-e-exist yung pabalik. Nag-e-exist yung Laplace transform ng F of T, which is dapat equal kay F of S. Okay? Nag-gets nyo yung logic? Hindi mo pwedeng makuha yung inverse Laplace transform ng isang function kung in the first place, wala siyang Laplace transform. Okay? Kumbaga, alam mo yung analogy. Namisip na analogy eh. So, yeah. It's just that. So, ulit, hindi mo pwede kunin yung inverse Laplace transform ng isang function kung wala siyang kung wala siyang Laplace transform itself. Okay? Hindi ka pwede magpiano kung wala kang piano. Hindi ka pwede kumain kung wala kang pagkain. Hindi ka pwede magluto kung wala kang lulutuin. Okay? Gets? Ayan. So, oops. Okay. So, yung mga law or properties niya, parehas lang din sa Laplace transform. Namely, diba, kung maaalala nyo, given tayo ng given tayo ng inverse Laplace transform ng isang constant multiplied by our F of S, pwede mong ilabas na yung constant, then kunin mo yung inverse Laplace transform ng F of S. Okay. Tapos, parehas lang din sa given ka ng sum ng dalawang functions like g of s, pwede mo kunin yung inverse Laplace transform ng dalawa ng magkahiwalay. Okay? So, that will be inverse Laplace transform ng f of s plus the inverse Laplace transform of your g of s. Tapos, ito na yung medyo nakakalito. Inverse Laplace transform ng f ng s minus a. Okay, naalala niyo ba yung s minus a natin? Saka yung s natin. Kaaroon tayo dyan ng at inverse Laplace transform ng ating f of
S. Gets? Bakit? Bakit naging ganyan? Kasi 'di ba sa previous lesson natin, kung mahanap ko siya, sa kabila lang pala. Sa kabila lang pala. Para makuha natin si f ng s minus a, given tayo ng e raised to at ng f of t. Okay? Madali lang hanapin si a kasi yun lang din naman si yung na kay s minus a. Alright? So, let's go back to our whiteboard here. Ayan. So, may isa pa. Oops, wrong color. Na sana magets nyo to. Kasi ako nung una ko ito nakita, medyo naguluhan ako eh. So, e raised to negative as ng f of s. Saan to? Saan nyo to nakita? Nakita nyo yan dun sa may form na ganito. T minus a f of t minus a. Naalala nyo pa yan? Ito yan. And second translation theorem. So, given tayo ng neto, hahanapin natin ito. Okay, once again, madali lang ulit hanapin si a. Yun lang yung a kay u. Ito. Alright? So, let's do it. Okay. Bale, ang steps lang ito ay simple lang naman. First is, hanapin nyo muna yung where's my mouse? Ayan. Sabihin ko sa inyo steps, hindi ko na siya ipoprove. Okay? So, first is, hanapin nyo muna yung hindi yan negative. Yung inverse Laplace transform ng inyong parsing error ng inyong f of s. Okay? One yan. Inverse Laplace transform ng inyong f of s. Then, ang makukuha nyo kasi dito, ang may yield nyo dyan ay yung inyong f t minus a. Okay? Yan yung makukuha nyo dyan. After nyan, after nyo makuha si t minus a, kunin nyo si f of t. Paano? Gamitin nyo ulit yung steps na ginawa natin dito. Okay? Alright, so let's evaluate some crazy things. Evaluate. Alright, so okay. Here we go. Wait lang, hanap ako ng mga kantay. Okay. So, let's see, number 1. Doon lang muna tayo sa madali, yung basics. Let's see, inverse Laplace transform ng pi over s. Na-miss nyo ba yung pi na yan? Yan. So, ang sagot dito, simple lang. Pi. Diba? Bakit? Kasi, ang Laplace transform ng any constant, actually kahit ilabas mo yan dyan, magkakaroon pa ng 1, magkakaroon ka ng pi over s. Okay? Wherein, babalik ka lang din dito. Okay? Okay, hindi na mag-shortcut. Sige. Laplace transform ng 1 over s. Okay, Laplace transform ng 1 over s is simply 1 over s lang din. Ay, mali. What? 1 lang yun dapat. What? Sinagutan ko agad. 1. Laplace transform ng 1 ay 1 over s. So, multiply sa by pi is simply pi over s. Okay? So, number 2. Final answer. Number 2 natin, nagkaroon tayo ng inverse Laplace transform ng, say, 25 all over
S squared plus 25. Mali. Masyadong malaki. Baliktad. Ito pala yung 5, 25. Okay, so nakita nyo na ba? So, bale, itong form na to ay si a all over s squared plus a squared. Familiar ba sa inyo yan? Therefore, ang ating inverse Laplace transform ay, wait lang, inaalala ko. Nagugulan ako dito eh. It's sine. Okay. Sine 5t. Okay? So, final answer. Alright, so, lagyan na natin ng onting problem na kailangan na natin mag-isip. So, let's say 575. Sige. Sige, gawin natin 25 kanina. 25 all over s squared minus naman 25 ulit. So, dito, 'di ba? Kung maaalala nyo, itong form na to, kailangan natin dapat dyan ng a kasi constant yung 25 all over s squared minus a squared. Okay? Kailangan natin alamin kung ano si a squared. Si a squared natin dito is si 25. Therefore, ang a natin dapat, square root ng a squared, ay 5. Pero, ang meron tayo dito, 25. So, kunin ulit natin to. Paano natin gagawing 5 si 25? Diba? Paghiwalayin natin yung dalawa. I-factor natin siya. Hiwalayin natin si 5 saka si 5 para magkaroon tayo ng a natin na 5. So, magiging itsura niyan, karoon tayo ng inverse Laplace transform ng 5 times 5 s squared minus 2, 25. Okay? Ang pwede natin gawin dyan is ilabas natin yung isang 5. Diba? Kasi, diba, sa Laplace transform, isa sa properties niya, pag may constant sa loob, pwede mo siyang ilabas. So, therefore, mag-aaral tayo dito ng 5 times yung Laplace, inverse Laplace transform ng 5 over s squared minus 25. Na-meet na natin, eto, yellow talaga no? Sakit sa mata eh. Na-meet na natin yung, oops, mali pa yung pinuntahan. Huwag yellow, sakit sa mata. Go back tayo sa red. Na-meet na natin itong condition na to. Si a over s squared minus 25. So, therefore, ang sagot natin, 5, ano yung pag nilaplace transform mo, magiging 5 over s squared minus 25. Diba? Kapag binigyan ka ng adobo, ano yung ingredients? Yun. Parang ganon. Hindi ko sure kung yun yung pinakamagandang analogy, pero, well, sarap kumain. Ayun, so, this is hyperbolic sign. Tama ba? Balik tayo sa table natin. Go up sa ating table. Here we go. It is hyperbolic sign. Okay? So, ba tayo? Tada! Hyperbolic sign. Hyperbolic sign ng 5t. Diba? Final answer. Yay! Ayan, so, wala na akong space dito. Hindi ko sure kung pwede siya ibaba. Hindi na siya pwedeng ibaba. Dito na tayo sa next nating board. Hindi rin kaya. Ayan. So, bale, in the next episode, next tutorial, gawa pa tayo ng marami pang examples kasi may mga rules pa to. Pag nag-partial fraction, doon, well, partial fraction, hindi ko alam kung may estudyanteng gusto yung partial fraction kasi sa lahat ng mga na-meet kong students, classmates, ayaw nila ng partial fraction kasi, well, mahaba masyado. Ayun, so, yeah. Try natin yung mga mas mahihirap pang examples. And see ya in the next episode. Babu!